Bakit pag-aralan ang salita ng Diyos? Word of God is necessary for spiritual growth and maturity. 1 Peter chapter 2 verse 2. Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa gatas na espiritual upang umunlad kayo sa pananampalataya hanggang kamtan ang ganap na kaligtasan. Just as the baby grows by taking in milk, so a Christian grows spiritually by taking the Word of God. Kapatid, wag na wag kang papayag that you will remain immature. You need to grow to be useful in the ministry of God, in the kingdom of God. Amen po ba? Lack of spiritual maturity greatly reduces our usefulness to the cause of Christ. How to grow and be mature enough, mga minamahal? Read the Word of God. Okay, Acts chapter 20 verse 32, I commit you to God and to the word of His grace, which can build you up. Okay, sabi sa Tagalog, at ngayon, itinatagubilin ko kayo sa Diyos, sabi ng Apostol Pablo, at sa kanyang salitang nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Ito ang makakapagpatibay sa inyo at makakapagbigay ng mga pagpapalang inilaan sa lahat ng kanyang ginawang banal. Praise God. 1 Timothy chapter 4 verse 6, you will be a good minister of Christ Jesus, nourished on the truths of the faith and of the good teaching that you have followed. What make a good minister or servant of Christ? We need constant feeding on the Word of God, kapatid. Pagbababad sa salita ng Diyos at sa kanyang presensya. Bible is God's Word. This is the book of life and standard of life, the measure of behavior. Okay? When Bible speaks, God speaks. Amen po? Meditate the Word of God. Dili-diliin mo iyon araw at gabi. Sa gayon, matutupad mo ang lahat ng nakasaad, kapatid. At ikaw ay giginhawa at magtatagumpay. Studying the Word of God has the power to stir you up. Studying the Word of God expands our capacity to grow and be mature. The law of the Lord, His Word, is perfect concerning to our soul. The Word of God is our instruction manual or tinatawag natin na roadmap ng ating buhay. Naglalaman ito ng karunungan, wisdom, pampatibay ng loob, encouragement, kaaliwan, comfort, at kapangyarihang makapagpabago ng buhay. Life-changing power. Kung ikaw man ay may pinagdadaan ng sitwasyon o problema at walang sagot, kapatid, makakahanap ka dito ng mga prinsipyo na maging gabay mo. Malaki po ang nagagawa at naitutulong sa atin ng salita ng Diyos. I-treasure natin ito. I-value natin ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay higit pa sa mamahaling alahas. There is hope kung ikaw ay magtitiwala sa Diyos at kung susunod sa Kanyang instruction. Ibinigay ng Diyos sa atin ang lahat ng kailangan sa pamamagitan ng Kanyang salita at personal na kaugnayan sa Kanya. Kapatid, kapag ibinigay mo ang iyong puso kay Kristo, ang banal na Espiritu ay darating upang manirahan sa iyo. Kung gusto mong guminhawa at laging magtagumpay, dapat handa kang isuko at italaga ang iyong buhay kay Lord.